couple na dati natin kasama sa komunidad. Meron po kaming regular na small group meeting na kasama ang dalawang couples na mananampalataya din. Sila ang unang nag-share sa amin ng G12 system. Dahil ang church na kanilang dinadaluhan ay kabilang sa mga iglesia na nag-adapt ng sistema ito. Naging interesado po ako at ang aking may bahay na sumali sa grupo dahil nakita namin ang pagiging seryoso ng aming mga kaibigan nito sa kanilang buhay espiritual. Lagi silang nagbabasa ng Biblia, nananalangin at nagbabahagi ng salita ng Diyos kasama ang komunidad na kanilang pinabibilangan. Sila din po ay nagkakaroon ng malawak na network ng mga mananampalataya dahil sa pagdalo sa mga malalaking gatherings ng G12 member churches. Naging aktibo din sila sa mga ibang evangelism ministry, hindi na sa mga matatanda, kundi maging sa mga kabataan. Mabilis na pagpapasimula ng gawain sa isang lugar kung saan nakatira ang mga miyembro at tuloy-tuloy na pag-develop ng mga leaders at magitan ng kursong kanilang pinasisimulan pagkatapos ng bagong miyembro ay dumaan sa Encounter God Retreat or EGR. Ito po ang tinatawag na School of Leadership. Pagkatapos ng bagong pagkawala ng aking may bahay at bumalik na po siya sa Panginoon noong November 2010, naging mahirap na sa akin na magpatuloy na regular ng pagsama sa aming small group. Nagkaroon din po ng mga pagbabago sa lugar ng aking trabaho dahil na-assign po ako sa malalayong lugar at hindi nakakauwi ng regular dito sa Biga. Nag-resign po ako sa trabaho noong September 2013 at nagpasimulang magnegosyo. Nagpasimulanan po ako mag-aktibo sa komunidad ng C4 kung saan may regular na pakikipag-ugnayan ako sa ating mga pastor at mga kamanggagawa. Ang pagbabalik sa tamang aral ng salita ng Diyos ang nagpamulat sa akin upang makita ang kaibahan ng G12 system sa tunay na katuroan ng salita ng Diyos. Sinasabi po sa Lucas 10:1, pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72. Siya ay sinugo niya na dala-dalawa sa bawat bayan ng buok na pupuntahan niya. Dito po ay makikita natin na hindi limitado sa 12 ang disipulo at ang pagmaministeryo. At hindi rin sinabi ng Biblia na magparami ng 12 ang 12. Sa Efeso 4:11 ay ito naman po sinasabi, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol. Ang iba naman mga propeta, ang iba evangelista, at ang iba pastor at guro. Hindi po si Cesar Castellanos ang talagang tagapanguna at ang salita niya ang masusunod. Marami pong mga gifted leaders ang church na ginagamit ng Panginoon upang mabuo ang kanyang iglesia o ang kanyang katawan. Sinasabi rin po sa Mateo 7:13-14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakadaan doon. Nakaranas po kami na makadalo, ako at ang aking may bahay na isang International G12 Conference sa Singapore last March 2009. Ang tema po ay Give Me the Multitudes na nakapokus sa kung paano tayo magpaparami ng mga miyembro. Nakadalo din po kami sa ilang malaking conference sa Araneta Coliseum na halos puno ng taong dumadalo. Ito po mga mensahe gusto kong iparating sa akin pong mga naging kasama sa G12 dati. Una, ang business po natin sa mundong ito bilang mga Kristiyano ay sundin ang salita ng Diyos. Tapos na po ang sistema ng Panginoon kung paano palalagunin ang kanyang katawan. Sinasabi sa 1:15, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siya magbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y iwalay sa akin. Ang totoo kong sikreto ng paglago ng isang mananampalataya at ng isang iglesia ay pagiging malapit natin sa ating Panginoon. Bumalik po tayo sa dalisay na aral ng salita ng Diyos kung saan nakafocus ito sa pag-ibig na siyang pundasyon, nakafocus sa mga spiritual na bagay, hindi sa mga material na bagay. At dito po, walang pilitan. Si Kristo lamang po ang ulo ng iglesia na dapat natin sundin. At wala po ibang tao pwedeng pumalit sa Kanya. Magandang po at maraming salamat po sa inyo. Maraming
Maraming salamat po, Kuya Bonnie, at magandang gabi sa bawat isa sa inyo. Ako po si Kuya Rex Pintosa. Para sa mga hindi nakakilala, alam ko na ngayong gabi maraming panauhin mula sa iba't ibang mga lokal na komunidad at mga iglesia na atin pong nakakasama sa iba't ibang mga gawain. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpala tayo ng Panginoon na matuloy ang virtual na pagtitipon na ito at maisagawa ang pag-aaral. At nais po namin sabihin sa pasimula na ang Gospel Faithfulness Forum ay nagsimula ilang po na ang nakakaraan sa ilalim ng atin pong paaralang pang-Biblia. Ito po yung nasa next slide, Under Shepherd School of the Bible, kung saan ginagamit po ang international curriculum ng Crossing Cultures International. At mayroon pong apat na po mahigit na estudyante na ito po ay magpasimula hanggang ngayon. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa kagalakan ng sama-samang pag-aaral, sama-samang pagkatuto, at sama-samang paninindigan sa kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya po yung Gospel Faithfulness Forum ay isa po sa ministeryo ng C4 at ng mga partner churches. Kasama po ang Emmanuel Community Connections dun po sa Tandang Sora, Quezon City. Welcome po sa bawat isa sa inyo na narito ngayon. Maging ang atin po mga kapatid sa sinusuportahang gawain ng C4, ang Ambulong Bible Christian Fellowship ay nakakasama din po namin at sila ay narito rin ngayong gabi. Kaya po, mayroong Gospel Faithfulness Forum ay upang mabuksan ang mga talakayan. Maaaring magtanong, maaaring sumagot patungkol sa mga pananaw, sa mga napapag-aralan mula sa Biblia, sa isa pong konteksto na ito po ay malaya na nakakapag-express yung bawat isa at sinasagot ang bawat mga katanungan ayon po sa sinasabi na salita ng ating Panginoon. Ano po ba yung meaning ng forum? Ano po? Gusto lang nating makita. Sabi po kasi yung forum po, it is a place, meeting, or medium where ideas and views on a particular issue can be exchanged. Pwede rin pong ang pakahulugan doon sa forum ay it is a public meeting or assembly for open discussion. Ito po yung nawawala ngayon. Marunong kumanta yung mga mananampalataya, sumisigaw, sumasayaw, ano po. Pero yun pong pag-uusap patungkol sa aral. Yun pong pagkakaroon ng talakayan patungkol sa aral, sa katotohanan, at may sa doktrina ay tila po ba natatakot na pasimulan o isagawa. Pero alam po ninyo, sa buong kasaysayan ng sangkakristyanuhan, napakahalaga po ng pag-aaral, pag-uusap at pagtatalakayan. Sa regular na Gospel Faithfulness Forum, ginagawa po yun twice a month, nitong mga nakakaraang buwan. Subalit, pakimute po. Maaari po bang pakimute po ninyo yung inyong mga gadgets, and cellphones para wala po akong nakakasabay. Sa atin pong regular na Gospel Faithfulness Forum ay meron po tayong isinasagawa ng mga question and answer. Pero ipagpaumanhin po ninyo na sa gabi pong ito ay wala po ang regular na bahagi na ito ng question and answer sapagkat kulang po yung ating oras na isang oras at kalahati. Pero sa susunod po, marahil ay mayroon na. Dahil ipinapanalangin po namin na ang session ngayong gabi ay pagbubukas lamang ng mga mata. Ng bawat isa sa atin, magkaroon po ng pagsisimula na atin pong tanungin ang mga aral. Magkaroon din po ng malalim na mga pag-aaral ang lahat sa atin. Magkaroon po ng mga pag-uusap. Ang G12 system ay mahigit 10 taon na po na nandito sa Pilipinas, kung hindi man mas matagal pa po siguro. Hinahayaan po ng napakarami sa atin na sila pa'y nagtuturo, pumapasok, nangangaral sa iba't ibang mga lokal na iglesia, ipinopromote yung kanilang mga itinuturo na pinapayagan. At meron na pong mga iglesia na nagkaroon ng samaan ng loob at pagkakahati-hati dahil dito po sa sistema na ito. At alam ko po, aware po ako na hindi lang naman G12 ang nagkaroon ng
ganoong mga cases na kung saan ay nagkaroon ng suliranin, nagka-problema dahil sa mga pag-anyaya mula sa iba't ibang mga tagapangaral na naiimbitahan kung saan-saan. Dumaan din po tayo dyan, ano po, at alam natin yan. Halimbawa na po dito, yung pagtuturo. Dumating sa pagkakataon na may mga nagtuturo na natutumba yung pong mga nasa isang kongregasyon at nagpapagaling, natutumba, nagsasalita ng iba't ibang wika, sabay-sabay, napakagulo, ano po. Hindi lamang po G12 ang lumikha ng mga kaibahan, pero mahalagang makita po natin na hindi po natin maaaring palampasin anuman pong aral na hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi po maaaring manahimik. Kaya po, ang layunin natin sa gabing ito ay mabuksan yung ating mga isipan, magsimula tayong magtanong, magpusisa sa ating po mga kaibigan, sa ating mga kakilala. Kaya po, ang natatanging paksa para ngayong gabi, the unbiblical practices of the G12 system, ang hindi makabiblia na aral at gawain ng G12 system. Ito po ay hindi malalaman natin lahat ngayon. Napakarami po ng dapat na bigyan ng pansin at dapat ipaalam sa atin, pero pumili lamang po kami ng ilan na bibigyan tingin ngayong gabi. Titingnan po natin ito sapagkat ito po ay isang nakalulungkot na unti-unting pagtalikod sa makabibliyang pananampalataya at marami po ang hindi nakakaalam nito. Nais ko po magbigay ng isang mabilis na background. Mahigit 10 taon ang konteksto ng background na ito. Ano po? Mahigit 10 taon na ang nakakaraan. Simula nang ang C4 ay nagsimulang magsalita laban sa aral at pamamaraan ng G12 system. Nagpapasimula pa lamang po ang pagkalat dito sa Pilipinas. Nagsasalita na po ang mga tagapamuna ng C4 patungkol dito. Kami po'y humihingi ng mga pag-uusap. Yun po mga nagsasabi na sila dumadulo sa mga seminar ay aming nakakausap. At may mga pagkakataon na nagkaroon pa nga po ng mainit ang pagtatalo po dyan. Pero ito lamang po yung pagpapatunay na hindi po ito ang unang pagkakataon, hindi po ito ang unang pagkakataon na kami ay nag-ingay patungkol sa usapin na ito. Mahigit 10 na taon na po ito. Subalit, pinayuhan po ang inyong lingkod na hintayin ang desisyon ng mga nakatataas sa ating organisasyon pagdating sa usapin na ito ng G12. Dahil tayo po ay nakababatang pastor noon, ay hinayaan ko po at naghintay sa mahigit 10 taon na ito po ay maisagawa. At inintay po natin na lumabas matapos ang napakaraang mga taon. At gumawa nga po ng desisyon ng ABCO na siyang ini-adapt ng CBCF district. At ganito po ang kanilang desisyon. Tingnan po natin yung isang bahagi ng position paper na kanila pong ipinalabas noon pong 40th National Assembly na ito po ay isinulat ng ABCO Theological Commission. Ang CP po na ito ay makikita sa manual na ipinibigay noon pong National Assembly na. At ang CP po nito ay ipinadala mismo sa akin sa mga sumulat ni Reverend Wilson Dumelon. Sinasabi po doon sa papel na ito, magpaganoon pa man, bagamat may pagrespeto sa kapasyahan ng mga gumagamit at hindi gumagamit ng modelo ng G12, makabantayan lamang natin na huwag nating ikompromiso ang katotohanan. Ang tunay na sukatan pa rin ng tagumpay sa ministeryo ay hindi sa bilang, kundi ang katapatan sa katotohanan. Kung magkakasundo tayo dito, mapapanatili natin ang ating pagkakaisa bilang isang komunidad. Ano man ang modelo na ating gagamitin hanggat nananatili na si Jesucristo ang sentro alinsunod sa katotohanan ng banal na kasulatan, mapapairal natin ang unity in diversity o pagkakaisa sa kabila ng ating pagkakaiba-iba sa isa't isa. Mailayo nawa sa atin na mas magiging upang-bibig ang G12 o ano pa mang modelo kaysa sa Panginoong Jesus. Ito po yung isang bahagi ng position paper na ipinalabas ng Theological Commission ng ABCO doon po sa National Assembly na isinagawa. Kinailangan po itong ilabas o maglabas ng ganitong kapahayagan sapagkat noon pa man, meron na pong usapin
patungkol sa dalawang panig. Yun pong mga nagpa-practice ng G12 at sumasama sa mga pagsasanay. At yun pong mga hindi nagsasagawa ng sistema na ito o yun pong mga tumatanggi na ito po ay gamitin o salihan. Pero ang position po na ito ng mga tagapanguna ng ABCOM, ay nagbigay diin. Sabi po nila, may respeto sa kapasyahan na gumamit o hindi gumamit. Dahil marahil ay iniisip po nila na ito naman ay hindi patungkol sa aral o doktrina, kundi ito ay isang sistema lamang. Of which, ngayong gabi, nais po naming sabihin, mula sa pamunuan ng matatanda sa Iglesia ng C4, ng ECC, at ng ABCF, hindi po maaari na ito po ay isang sistema lamang na maaring gamitin ng kahit sino paman. Dahil ang sistema po nito ay nakaugat sa maling aral o doktrina. Dito po sa bahagi na ito, sabi po ng ABCOM, huwag naman tumating na iko-pormiso ang katotohanan. Pero paano po ito ngayon? Pagkalipas ng 10 taon, kagaya ng ilalantad ngayong gabi, mayroong mga paglabis. Mayroon pong mga pagkakompormiso sa katotohanan. Meron po silang mga kapahayagan na sinasabi na labas sa sinasabi po ng Biblia. Meron po silang extra biblical resources. The truth is already compromised. Hindi na po totoo yung kanilang ilan sa mga patayan sinasabi maging sa kanilang pamamaraan. So paano po ito ngayon kung mayroon na pong kompromiso na po ang katotohanan? Mukhang pumibig po ng ilan sa mga nasa G12 system na ang nakalipas na mga taon ay saksi sa aral po na ito na sila ay lumalago. Kasi dito po sa pinakawaling bahagi, sa pula, sabi, mailayo nawa sa atin na mas maging upang bibig ang G12 o ano pa mang modelo kaysa sa Panginoong Jesucristo. Meron na po pa kayong nakausap na mga kabahagi ng G12, pastor man o hindi pastor? Hindi man lahat, pero karamihan po sa kanila ay magpapatotoo. Ang laki-laki na ng church namin, ang dami-dami ng dumadalo. Air-conditioned na, may kotse na si pastor, ang laki-laki ng giving, pinagpapala kami ng Panginoon. Halika na, mag-enroll ka sa EGR. Kaya, yun pong sinasabi dito, na mailayo nawa na maging upang bibig ang G12 kaysa sa Panginoong Jesucristo. Kaya ito po ay nangyayari na. Kaya ang tanong nga po natin, ano ang gagawin ngayon? Non-essential, sabi ng iba, kasi hindi naman ito dapat na pinagtatalunan because this is non-essential. Pero talaga po bang non-essential ang usapin na ito sa G12? Non-essential po ba na yung pinaka-founder po nito ay kinakausap ng Diyos pati yung kanyang asawa na pastora? Na parang sinasabi po nila sila po ang sikretong sinabihan patungkol sa isang sistema na gagamitin ng Diyos sa mga huling araw. Sila lang yung sumusunod sa kapahayagan ng Diyos. Nangangaral po ng prosperity theology. Ito po ba ay isang non-essential talaga para sa mga tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos? Yung po kanilang mga mystical practices, yung kanilang mga isinasagawa na wala po sa Biblia at nagiging daan para sa ikalilihis ng pananampalataya, is this really non-essential? Yun po mga asawa po ng leaders na mga lalaki na nagiging, yun po kanilang mga asawang babae ay tinatawag na yun na mga pastora. Sa atin po ba ito ay non-essential? Kaya po, dapat na ito po ay ating makita. So balikan po natin yung background. Pagkalipas ng napakaraming mga taon, higit 10 taon, ngayon pong 2021, ay mayroong pagkilos ang Panginoon. At ito po ay sa pamamagitan ng paninindigan ng ating mga kapatid mula sa Tanawan Bible Church. Lumiham po ang pamunuan ng TBC, ng Tanawan Bible Church, sa TBCPC at sa kanilang po mga kawan na pinapangunahan upang talikuran, talikdan ang anumang po asosasyon dito po sa G12 system. Ito po ay pinasasalamatan
ng C4 at ng ECC at ng ABCF. Ano po? Dati po hindi lantarang makapagsalita ang pamunuan ng C4 dahil associated po tayo sa isa't isa. Kaya ang C4 po, kinailangang umalis. Noong pong 2019, kami po ay umalis. Tayo po ay umalis, ano po, sa mga naririto na taga C4 at taga CAC. Umalis po tayo sa ABCOP at sa CBC. Pero nanatili tayong kabahagi ng ating itinuturing na inang iglesia. Pero hindi pa rin po tayo makapagsalita dahil meron tayong mga kasama sa TBCPC na nagpa-practice po ng G12. Ayaw po natin kailanman na maakusahan na naninira o gumagawa ng usapin. Pero tayo po ay nagsasalita na dapat pag-usap, dapat pag-aralan, dapat ipaalam ang paninindigan. Pero ngayon pong 2021, makalipas ilang mga taon, narito, gumawa ng hakbang ang Tanawan Bible Church. Maraming salamat at ito po ay kinikilala natin na isang hakbang para sa ikabubuti ng mga lokal na iglesia. Ang gabing ito ay pasimula lamang ng mga serye ng pag-uusap at pag-aaral upang linawin ang sistema na ito. Pagpapatuloy po ng aking kapatid ang Magandang gabi po sa bawat isa. At ang aking pong bahagi ay ang pasimula kung saan meron pong ilang mga paglilinaw. Una, ang pagtalakay na ito ay para sa kawan ng C4, ECC, ang Bulong Bible Christian Fellowship at mga mission points. Subalit, welcome po mula sa mga ibang Kristiyanong komunidad kung kayo po Ibig ko sabihin, primarily ginagawa po namin ito para sa kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon. Ang totoo po niyan, mama o hindi, ang mga hindi taga C4, ECC at ABCF ay tuloy na tuloy po ito. Wala po kaming itinatago, kaya sa mga request na sumali dito ay welcome po ang bawat isa. Binabanggit po namin ito upang maging malinaw na sa simula pa lang, hindi po namin ito ipinipilit sa iba. Sa kawan na ipinagkatiwala ng Panginoon, ito po ang aming itinuturo, ipinaiiral, at aming pinaninindigan hanggang ngayon. Pangalawa, we understand na mahirap at marami ang hindi nakakaunawa sa lalim ng pangailangan ng pag-aaral sa talakayang ito. Ito po ay pasimula lang at marami pang pag-aaral ang gagawin upang magbigay ng kaliwanagan. Hindi po sapat ang oras ngayong gabi. Kung talagang pag-uusapan po ito, kahit maghapon ay hindi sasapat. Subalit, kaya nabanggit ni Kuya Rex, ito po ay magandang simula at dalangin namin na mula dito ay magkaroon ng mabuting mga pakinabang at magdala sa atin sa lalo pang magagandang pag-uusap tungo sa pagdidiin ng bagay na ito. Pangatlo, mayroon pa tayong mga kakilala, kaibigan, mahal sa buhay na bahagi ng G12 system. Maaaring dumadalo sila at walang nakikitang kaibahan. Wala silang kamalayan, pagkamulat sa mga issue. Pag-aaral, na higit sa lahat ay biyaya lamang ng Diyos ang talagang makakatulong sa kanila upang maliwanagan. Kahit po sa C4, meron kaming malalapit na kaibigan, mga unang tumutulong sa amin na umalis at nagpunta sa G12. Yung mga umalis, ang kanilang sila po ay umalis, ang kanila pong dahilan, hindi aral, kundi nice lang nila na doon, sumama. Kaya pinayagan po namin sila. May mga nakakahalubilo po ang mga kaanib ng C4. At bilang dati mga kasama, hindi maiaalis ang magandang pakikitungo at hindi ito dapat alisin. Subalit, mahalagang mula ngayon ay maging malinaw ang ating paninindigan at masabi natin nanganganib ang kanilang kalalagayan dahil sa G12 system na ito. Meron pong mga issue na involved sa pagtalakay sa mga usapin ito. Una, ang maninindigan sa magkakaibang aral at relativistic na lipunan ngayon ay maaaring ituring na malabis o kawalang paggalang. Pag sinabi pong relativism, ito po yung pananaw na kung ano yung gusto, pwede. There are no
absolutes. Kaya lumalabas po na panghuhusga kapag meron tayong pinapaalala, itinuturo o itinutuwid. Ano po? Kaya yung manindigan ay mahirap sa ating pong panahon. Marami na po ang nagsabi na sobra naman kami. At marami din nagsabi na ba't ba hindi nyo na lang sila hayaan? So maraming beses, tinawag na rin po kami mapanira. Alam po nyo, ang puso ng pastor ay tigib ng maraming hirap at sakit ng kalooban. Sa totoo lang, nandito yung ilang mga pastor na makapagsasabi, napakaraming bagay sa komunidad na aming pinangungunahan o pinangungunahan ng bawat manggagawa na narito, kahit pa maliliit na grupo. Alam mga bagay na alam natin hindi makatwiran, mga bagay na mali, na hindi natin sinasabi sa iba o nilalantad sapagkat tayo po ay gumagalang, nagmamahal, at ang hanap natin ay solusyon. Subalit, kapag ka po ang ginagawa ay threat sa kawan, nagpapahamak, nagdadala sa walang hanggang kaparusahan, at ito po ay publicly ginagawa ng mga tao na nagliligaw ng mga kawan na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi po maaari na hindi natin ito itutuloy. Kaya po, ang issue na ito ay hindi tungkol sa preference o gusto lang ba ni Roy, ni Rex, o ni Nino, o ni Dan, o ng sino pa mang manggagawa. Kailangan maintindihan po natin ang pinag-uusapan natin ay kung ano ang maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Napakadali pong sabihin na ang isang bagay ay non-essential. Ang akin lang pong paalala, maging maingat tayo sa pagbabrand sa isa mga usapin na ito ay non-essential. Madalas pong gamitin yung Romans chapter 14 kung saan na andun po mababasa natin yung isa sa mga non-essentials na sinasabi, yung hindi dapat pag-awayan, yung pagkain. Kaya lang po, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia at nag-aaral, makikita po ninyo na ito ay nasa section ng Aklat ng Roma na practical na. Ang theological part ng Aklat ng Roma ay mula chapter 1 hanggang chapter 11, at pagdating sa chapter 12 hanggang sa katapusan, ito po ay practical na application ng pagiging mananampalataya. At ang puntos tungkol sa pagkain, walang pagkain na likas na masama. Maaaring pinag-aawayan dahil hindi tanggap ng iba, subalit tanggap ng iba, kaya ito po ay nasabing non-essential. Pero ang tanong kagaya ng naibigay na ni Kuya Rex kanina, essential, hindi ba talaga essential ang pag-usapan natin itong G12 at ang kanilang mga ginagawa? Madali pong sabihin na hindi essential, halimbawa yung helmet o yung seatbelt o sa mga sasakyan yung ating mga early warning device. But the truth is essential. Nililinaw po niyan kung ano yung mali, kung ano yung dapat ipagpatuloy at kung ano ang hindi tama. Meron pong nagsasabi na system lamang ang G12. Pero ganun pa man, kung sinasabi nating system lang ito, mahalagang igalang natin yung boundaries na inilagay ng salita ng Diyos. Kung sa simula pa lang, sinasabi na ito ay espesyal na revelasyon, kung sa simula pa lang, sinasabi ng ito ay iniabot ng Panginoon at dapat sundin, at ito yung pamantayan para sa tunay na gawain, dapat po tayong maging maingat na kaagad. At hanggat maaari ay layuan na po natin. Pangalawa, sa pagdami ng iba't ibang mga sekta na nag-aangking sumusunod at iginagalang si Jesus, paano naiiba ang isang tunay na makabibliyang Kristyanismo? Marami po mga aral, mga paniniwala, iba't ibang sekta, iba-ibang mga sinasabi. Opo, mayroong mga pagkakaiba-iba. Mayroong elemento marahil ng kalayaan sa maliliit na bagay. Subalit dapat ay may malinaw na mga hangganan. Ang bawat lumalayo, tandaan po natin ito na binabanggit namin kahit saan kami pumunta. Ang bawat lumalayo
ay nagsisimula sa paglayo sa salita ng Diyos. Ang bawat nananatili ay sa salita muna ng Diyos nananatili. Otherwise, panahon lang ang hinihintay at yung nananatili na hindi salita ng Diyos ang dahilan ay lalayo rin. Ang umaalis at nagnanais bumalik ay dapat na sa salita ng Diyos unang bumalik. Sapagkat kung hindi, ang gagawin niya ang pagbabalik ay for convenience lamang at darating ang panahon, siya ay lalayo. Pangatlo, kung ang isang tao naman daw ay sincere o taos-puso sa Diyos, sino tayo upang hatulan ang kanilang paniniwala at pagtuturo at sabihin ang mga ito ay mali, hidwa, o kulto? Opo, marami ang sincere. Pero kagaya ng laging sinasabi, we can be sincerely wrong. Yun po ang dahilan kung bakit kailangan ng edukasyon. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ang pag-uusap. Halimbawa po, may sakit. At ang sabi ko, ipag-pray na lang natin, tipid pa. Hindi tayo gagastos sa ospital. Pwede po ba yun? We educate na ang Diyos ay kumikilos kahit sa pamamaraan na ibinigay na niya sa pamamagitan ng mga gamot na siya ang nagbigay sa atin, sa pamamagitan ng mga halaman, at marami pa pong ibang kapaliwanagan. Ang Diyos ay tumutulong, ang Diyos ay nasusunod, nagtataguyod ng ating buhay. Mahalaga po na ibalik lang natin yung ating pagtingin sa kanyang mga sinabi. So halimbawa, sincere naman yung mga ito, no? Na hindi ko muna questionin yung sinceridad. Halimbawa, talagang sincere sila na talagang nais ay madaming madala kay Kristo. Salamat. Pero ang tanong, yung bang ginagawa ay ayon pa rin sa gusto ng Panginoong Jesus, ayon sa kanyang mga salita? Kung nasusubaybayan po ninyo ang C4, maliwanag sa inyo na ang aming pong pamamaraan sa ebanghelismo ay iba na, sapagkat inalis na po namin yung tinatawag na easy believism. Ano po? Na ang focus ay resulta, hindi yung faithfulness sa mensahe. Kaya, nais ko pong sabihin, kung talagang sincere na ang gusto ay makatulong sa church, makatulong sa manggagawa, ang pangunahin na sasabihin, ang nananaig na mensahe ay kaluwalhatian ng Diyos at katapatan sa kanyang mga salita at paglilingkod. Hindi sa dami, hindi sa dali, hindi sa yaman. Hindi yon ang mensahe at hindi iyon ang layunin. Kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po kapag ang lumapit sa atin ay ang bukang bibig ay yung dami, ganda, yaman ng pastor, di kotse, kumpleto sa lahat ng gamit, at hindi na nahihirapan financially, alam mo na meron something na hindi tama. Yan po ay hindi pa natin kinu-question yung kanilang sinseridad. E paano po kung pag-usapan pa natin na yung mas detalyadong mga bagay na hindi ko po papasukin ngayon, pero mag-iiwan ako ng isang tanong. Paano meron sa isang pag-aaral ng Biblia ay meron pong nagtanong doon sa resource speaker. Ang tanong niya, masama po ba sa pastor ang mayaman? At ang sagot po noong tagapagsalita, hindi. Kung siya ay may negosyo at kung siya ay may minana at kung siya ay may magandang trabaho bukod sa kanyang ginagawang pagpapastor. Pero kung siya ay yumayaman, subalit wala naman siyang negosyo, wala naman siyang minana, at wala naman siyang ibang trabaho, ay dapat magtanong po tayo. Madaling sabihin ng praise the Lord kapag mayaman ka na. Madaling sabihin na Jesus is Lord kung walang banta sa iyong buhay. Pero sa banal na kasulatan, ang mga pananalitang ito, Jesus is Lord, ay nasa konteksto na sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2 na kapag sinabi mo, ay masasabi mo lang sa tulong ng banal na Espiritu sa mga pagkakataong
your life is at risk. Kaya dapat po nating suriin. Dapat tayo makipagsuri. Ang bawat isang tapat sa Diyos ay hindi perpekto. Kami man ay may mga itinutuwid. May mga pagkakataon na napaalalahanan kami ng mga kamanggagawa tungkol sa mga awit na ginagamit sa ating mga service. Ganda po na tayo nagpapaalalahanan, nagtuturoan, at nakikinig sa isa't isa. Pero papaano kung ayaw makipag-usap? Papaano kung hindi handa na sagutin ang mga katanungan? Tuloy po natin. Issues involved sa pagtalakay. Iniisip ng iba na ang pagpuna sa mga pagtuturo at maling aral ay pamamaraan ng kayabangan lang at pagpapasimula ng pagre-rebelde at nagmumula sa maling hangarin o motivation. Nabanggit ko na rin po kanina na naninira, Kaya ang susi ay pag-uusap na tinatawag natin noon pa pong simula na talagang gawin po natin. Pangalawa, wala daw karapatan ng isang iglesia na magsalita, manindigan, kung ang mas nakatataas, quote-unquote, sa organisasyon o denominasyon ay nagbigay na ng hatol or stand patungkol sa isang usapin. Nais lang po namin ipaalala na isa ang Panginoon at ulo ng iglesia, ang ating Panginoong Hesus. Pantay-pantay po tayong lahat sa harap ng Diyos at kung mayroong mga tagapanguna, ito po ay sa pagiging modelo dapat ng pagpapairal ng salita ng Diyos. Kahit ang mga alagad ay tinawag na pundasyon, ang pananampalataya sa kadahilan ng aral ang pangunahin na kanilang ginagawa para sa iglesia at paninindigan ang nakikita sa kanilang mga buhay. Tungkulin natin na ito ay pag-usapan. Hindi lamang nga po ito dapat sinasabi, ito ay tungkulin na hindi natin dapat iwasan. Malaya dapat tayo magpaalalahanan. Pangatlo, pairalin daw po yung pag-ibig, paunawa, paggalang, at huwag nang palakihin ang issue. Hayaang managot na lamang sa harap ng Diyos. Kaya lang, nang dumating po ang Panginoong Hesus, at tandaan natin, Pasko pa naman ngayon, nilinaw sa banal na kasulatan, 1 Kabanatang 1, na sa pagdating ng Panginoong Hesukristo ay lalong naihayag ang kanyang biyaya at ang kanyang katotohanan, grace and truth. Nakita nating mas malinaw ang biyaya ng Diyos at nakita nating mas malinaw na katotohanan pa rin noon hanggang ngayon at mananatili habang panahon ang pantunan na nais ng Diyos para sa kanyang iglesia. Mabigat ang mga pananalita ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sa dami ng kanyang paglilingkod, madami ang sumusunod sa kanya, pero nag-iisa siya nang siya'y mamatay doon sa krus. Mabigat ang pananalita na binitawan na kay Pedro, subalit ito ang bumago kay Pedro. Kahit si Apostol Pablo ay ganun din sa kanyang pamiministeryo, si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo. Mahalaga po ang totoong pag-ibig. Ang totoong pagpapahalaga ay nasa pagpapahayag ng katotohanan. Kaya doon sa aklat ng Judas, ang sabi niya, mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa natin lahat. Ngunit nakita ko ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalataya ipinagkaloob minsan magpakailanman sa mga banal. Dapat sana ay doctrinal thesis ang isusulat ni Jude, kapatid ng ating Panginoong Hesus. Pagka sinabi pong ganon, ito ay ibig sabihin positibo at hindi pakikipagtalakayan, kundi pagbibigay ng aral o pagtuturo. Pero dahil sa banta, sa kawan, he was compelled to address the issues. Itinuro po niya na mayroong mga asong gubat, may mga maling aral na dapat na ipakita. Dumating dito sa Pilipinas si Justin Peters. In-expose po niya yung mga false teachers at yung mga false teachings. Siya po ay kilala na nagtuturo ng katotohanan at nagsusuri sa mga pananampalataya ng maraming mga nagsasabing sila'y mula sa Diyos, subalit hidwa
mali ang kanilang itinuturo. Isa si Oriel Balano, yung pangunahing nagpa-practice ng G12 dito sa Pilipinas sa kanyang tinawag na maling tagapagturo. Kaya po nais namin na paalala sa bawat isa, kahit si Apostol Pablo, sa Gawa, chapter 20, verse 26 to 32, ganito po ang kanyang sinabi bilang pamamaalam. Kaya nga, pinatototohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasihan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila'y inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Sa unang bahagi pa lang nakita po natin idiniin ni Pablo the whole counsel of God. Sa kanyang pag-alis, pamamaalam, hindi po niya itiniin yung mensahe ng pagpapadami, bagamat siya ay maraming naapot. Ang pag-aalagat ay hindi lamang pagsasama ng tao o pagre-recruit para dumaan sa proseso. Ang pag-aalagad ay nilinaw ng ating Panginoong Yesus na marami ang hindi marapat sa Kanya. Kaya nga po, dapat maintindihan natin, maraming false conversions, maraming false disciples, at sa Mateo chapter 7, sinabi ng Panginoong Yesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Kaya ang unang question ay, kung ang alagad, ang ibig sabihin ay learner, kanino natututo? Alagad nino? Yun ang una nating pinag-uusapan at itinatanong sa mga nagpa-practice nito. Ang pagiging lingkod ng Diyos ay hindi husay sa recruitment. Pero meron pa akong sa akin mismo sinabi, at ang una nilang pamamaraan ay, ilang taon na yung church nyo? Tapos ang pasunod na tanong ay, ilan na yung miyembro? Tapos ang susunod pong sasabihin ay, sa amin, ganito lang. Kaya, ay sa inyo, yung pastor, walang yan lang ang tao, pero pastor. Sa amin, pag merong ganitong dami, pastor. Para po bang ang sukatan ng pagiging pastor ay husay sa pagre-recruit, hindi pagtuturo ng salita ng Diyos. Kailangan pangalagaan ng iglesia ng Diyos. Pinili ito ng kanyang makapangyarihang dugo. That blood was spilled for salvation. That blood was spilled for true and acceptable righteousness na si Jesus lang ang makakapagbigay. That blood was spilled, tumanak, at ang mga tunay na alagad ay magdadanak ng dugo para sa Panginoong Jesucristo. Sa pagpapatuloy ng chapter 20, verse 26 to 32, sabi pa ni Pablo, lilitaw mula sa inyo ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Kaya't kayo'y maging handa at alalahanin ninyo na sa loob ng 3 taon ay hindi ako tumigil sa gabi at araw ng pagbibigay babala na may pagluha sa bawat isa. Ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Kaya naman, sa pamamagitan nito, una, we must take a stand and properly differentiate between beliefs. Ipakita po at ipakilala yung ating paniniwala at kung gaano ito kaiba. Ipakita natin yung kaibahan nila sa atin. Tungkulin po natin yan. At yan po yung ating gagawin. Number 2, protect the apostolic faith and condemn any misrepresentation of the Lord Jesus and His Word. We are commanded to do so. Misrepresentation must be condemned. Wala po silang patawad sa kawan. They must be exposed.
Kahit po yung maling pagtuturo, maling interpretation sa banal na kasulatan. Next, there are specific foundational things that must be held. Claiming to be a Christian does not make you one. Hindi porke nagsabing Christian o tumanggap ay Kristiyano na po talaga. Your belief and practices prove who you are. To be a Christian, you must submit yourself completely to Christ, the Bible, and its teachings. What you believe and practice, kung ano yung inyong ginagawa, ay hindi malilihim. Kaya po mahalaga nasa pag-uusap. Si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, wala po kayong mababasa na tungkol sa pagdidiin sa pagpaparami. Ang kanya pong idiniin, chapter 1 pa lamang, ay yung mensahe ng tunay na pananampalataya na kanyang nilinaw upang masumpungan ng bawat isa kung ano ang nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Kaya nga po, isa pa, almost all of the New Testament epistles address the need to speak the truth and to avoid error. The only way, sabi ni James White, of avoiding error is identifying it and saying it is wrong in comparison with the standard. Kaya si Apostol Pedro, ang sabi niya sa kanyang sulat, idampanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Kanina nabanggit na ni Kuya Rex. Maganda yung sinabi ng ABCO na huwag nawang mangyari na may dampan na higit ang sistema o sino pa man. Kaya nga po tinatanong namin, nakakausap na ba kayo ng mga ganito? At sa inyong pakikipag-usap, sino yung nadampanan? Your guest is as good as mine. Sabi ni Pedro, kumanda kayong lagi na magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Kaya nga po hinahamon natin sila na makipag-usap, magbukas ng isipan, puso at damdamin. Walang away, pag-usapan kung ano ang aral ng ating Panginoon, pairalin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ngunit maging mahinahon at mapitagan kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang lingkod ni Kristo. Mga aspeto na ating pong titignan. Hindi ko nawa maubos ang oras ni Pastor Rex, ni Kuya Rex. Doktrina, yung mga aral, yung kanilang practices, yung kanilang mga ginagawa at pamamaraan. Yung church model, gaano ito kaiba? Bakit ito tinawag na government of 12? Ano ang mali dito? Yung number 4, yung arrogant and exclusivist attitudes. Yung mga claims po sila na maganda, nagtataas ng paningin ng mga nakapaligid, maaaring maraming humahanga, pero sa totoo lang, nagpapakilala na hindi po sila mula sa Diyos. Kaya po gusto namin sa simula pa lang maging malinaw po sa inyo, slide 19, we believe that the G12 system is cultic. Ano Kuya Roy ang ibig sabihin na sinabi mong cultic? Well, it is a way of saying, hindi pa ito kulto. Ayaw pa natin silang i-brand na kulto, lalo pat mga kapatid natin sila. Maasa po kami na sila ay nagkukulang lang, may kaunting kahinaan o pagkakamali na maitutuwid pa po natin. Maaakay natin sila. Ipinapanalangin sila ng ating mga leaders. Pero, hindi may kakaila na ang kanilang ginagawa, sinasabi, mensahe, ay sa mga kulto. Panahon na lamang ang hinihintay na kung hindi po ito mababago, lalong mapapabilis ang kanilang paglayo sa Panginoon. The question is, what is a cult? At ito po yung napag-aralan na, bigyan lang namin kayo ng mabilis na paalala. By definition, ang cult po is a system of religious worship or ritual. So, tignan po ninyo kaagad, dictionary pa lang po yan, hindi pa Bible. A cult is a system. Ibig sabihin, may pagdidiin po doon sa system. Tapos pangalawa, a devoted attachment or extravagant admiration
or a person or principle, a group of followers. So tingnan lang po ninyo, yung salita. Yan pa lang, system. Tapos, labis na pagkahumaling, labis na pagkagiliw sa tao, sa prinsipyo, at sa sistema. At ito ang bukang bibig. Kaya doon sa book na Confronting the Cults, si Dr. Gordon Lewis, dinefine niya sa isang Kristiyanong pamamaraan, hindi lamang panlabas na obserbasyon kung anong kulto, kundi sa pagkaunawa sa kung ano talaga ito sa pananaw ng Diyos. Any religious movement which claims the backing of Christ or the Bible but distorts the central message of Christianity by, ano po, mabagitin ko yun mamaya. Pero ang sinasabi, ito daw pong mga kulto, wari ba ay itinataguyod din ni Kristo at ng Biblia. Pero sa totoo lang, pinipilipit ang mensahe. Marami pong pamaraan ng pamimilipit. Merong mga nakangiti at hindi pinapansin ang mga pagtatanong kagaya ni Joel Austin. Meron naman pong mga palaban at mga angas kagaya ni Stephen Furtick. Meron namang nananakot pa kagaya ni Kibuloy. Ang issue ay hindi kung paano sila tumutugon. Mapahit na pamamaraan, matapang na pamamaraan, o nananakot na pamamaraan. Ang tanong ay if they are distorting the message. Kaya hindi po natin pinag-uusapan dito kung mapabait. Ano po, hindi po yun ang issue. Anong ginagawa? Well, sabi ni Gordon Lewis, pag sinasabi mong kulto, i-distort by additional revelation. Dinadagdagan yung Biblia. May sinasabi, tinuturong wala sa Biblia. Pangalawa yan, nag-emphasize ng maling interpretation ng Biblia. Dapat po nating malaman na walang maliit na bagay pagdating dito. Si Kibuloy po, nang siya ay nagsisimula, hindi po niya tinatawag yung kanyang sarili na appointed son of God. Anak, nasabaybayan ko po yan. Nung siya po ay nagsisimula pa lang, ang kanya lamang bilang oneness Pentecostal, ang kanya lang pong idinitingin ay iba siya sa mga pastor na nakakasabay niya during that time. Ngayon na lang po yan na nagkiklaim siya na appointed son of God. And may-ari ng sanlibutan. So, dapat po pag ganyan, yung God, kasi pangalawa, lalala pa po yan. So kung ngayon pa lang, sa simula pa lang, alam mo na kagad, merong additional revelation, di po ba sa nagtanawag na yon samahan? O kung meron ka mang connection pa ngayon ay putulin, kunin na lang yung magaganda na natutunan, pero putulin yung relasyon at identification sa mga tao na ito. Bakit? Patuloy pong gagayahin at patuloy na masisila. Pangalawa, by displacing fundamental tenet of the faith with a secondary matter. Marami po silang binabago. At kagaya ng may papakita sa inyo mamaya ni Kuya Rex, hindi ko na ito pagtatagalan, iniba na ang pamumuno sa iglesia, iniba na ang standard ng pamumuna bilang pastor o manggagawa, at ang mahalaga ay hindi na yung katapatan sa mensahe, kundi yung resulta na gusto nilang ipakita sa mundong nagmamasid. Kaya po, dinidiin namin noon sa pag-aaral ng kulto yung symbols ng mathematics na plus sign, minus sign, division, and multiplication sign. Kasi yung isang grupo ay classified as cult if they add. So, normally, yung ina-add ng mga kulto kagaya ng Mormons ay additional revelation wala sa Bible. Okay? Pangalawa, yung subtraction. Inaalis po yung mahalagang aral. Halimbawa, yung Trinity. Yung aral ng mahalagang doctrines of grace ng ating pong Panginoon. Tapos, meron silang minumultiply. Yung binibigyan ng labis-labis na emphasis. Dito nila idinadagdag lahat. Okay? Hindi masama yung works sa tamang context. Hindi masama yung pagpaparami, pag-abot sa iba sa tamang context. Pero once na alam mo na ito ay overemphasized, kagaya ng works and so emphasized by the Judaizers, at yung ngayon, sobrang emphasized doon sa at least madami, alam po natin there's something wrong. Division.
yung loyalties. Hindi na ang Diyos ang pangunahin, kundi yung mga leaders na nila. Kung ano yung sasabihin. Kaya nga pati sa mga pakikisama, yun din po yung kanilang ginagawa. And lastly, meron po na tinatawag na bites. Natutunan din lang po namin ito. Kalimutan ko na yung source, I'm sorry. Pero when in the cult, meron po na tinatawag na behavior control, information control, thought control, and emotion control. Ito po yung dahilan bakit kami lumalantad ngayon at nagsasabing hindi na kami mapipigilan. Kasi po yung mga tao ay sa kanila na lang nakikinig, kung ano na lang yung kanilang ibinibigay. Kaya hindi po kayo magtataka na hindi nila hahayaan na makapangaral yung mga tunay na lingkod ng Diyos doon sa kanilang mga kongregasyon. At ngayon, pilit pa natin silang aabutin ng mensaheng ito ng katotohanan. Dalangin po namin na mula dito ay mabuksan yung ating isipan. Correct? Okay, salamat Kuya Roy at tayo po ay magpapatuloy. Ito pong BITE ay nakakalungkot na kapag tinignan po ninyo yan, makikita po ninyo na nangyayari sa mga pultik at mga kulto. Ano po, yung mga behavior ng kanilang mga miyembro ay kanila pong kontrolado, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin. Ano po, yung po information control, hindi po pwedeng tanungin patungkol sa doktrina, basta sumunod lamang doon sa mga namiminuno. Pati yung mga iisipin, ano po, bakit siya ang nangunguna, ano ang qualification ng mula sa Bible. Hindi na po pinag-uusapan yan. Basta ang mahalaga, magpasako. Ano? At ito pong emotion control, meron pong mga manipulation pagdating sa mga gawain. At isa nga po yung EGR na mamaya ay makikita po natin. Okay? So, bilang mga ebangheliko o makabiblia ng mga mananampalataya, tayo po ay naninindigan. Ang isang pinakamabilis na pag-outline ng atin pong dapat na pananampalataya laban sa mga hidwang mga aral, ano po, ay yung 5 solas, na kung saan tinatalakay po yung sola scriptura, tanging ang salita ng Diyos lamang, sola gratia, tanging biyaya ang nakapagliligtas at ito'y mula sa Diyos, sola fide, ang tanging maitutugon po ay pananampalataya lamang. Ito po yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Wala tayong kayang gawin mula sa atin po mga sarili. Hindi po yung sipag natin, yung mabubuting gawa natin o ano mang maipagyayabang na tao. Hindi ito dahil sa ating mga gawa. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Solus Christus, si Kristo lamang ang tagapagligtas. Si Kristo lamang ang dapat maitas. Kaya nga po yung pinakahuli, Soli Deo Gloria. Kapag meron pong violation sa alinman sa isa dyan, dahil yan po ay dapat na palaging magkakasama. Pag meron pong violation sa isa man lamang po dyan, meron pong suliranin. Bukod po dyan, itinitiin po, kasama po yan actually ng 5 solas, pero maganda po na mabanggit din, ano po, ayun pong aral patungkol sa tinatawag na sovereignty of God. O yung ang Diyos po bilang soberanong Diyos na nagtatakda, nagpapasya ng lahat. Ano po? At hindi po ito sa kapasyahan o anumang inisip, pinagplanuhan ng tao. At yan po, meron pong malaking violation po dyan. Sa mga susunod marahil na mga pag-aaral pa, ipapakita po natin yan. And then, yan nga po, sufficiency of scriptures, yung sola scriptura, na sapat yung salita ng Diyos, hindi po kailangan dagdagan. At yun pong pangatlo is learning from church history. Dahil marami po sa mga issues po ngayon, nasagot na po ng kasaysayan. Ano po, ito po ay nalabanan na, sinabi na po madali, naikot din na po yung mga aral na yan. At ganoon din naman, pagkalipas ng halos 2,000 taon ng Kristyanismo na, dito po sa buong mundo na ito, alam na po natin kung ano yung essential, kung ano po yung pinakamahalaga, kaya hindi na po kinakailangan ng dagdagan. Makikita po natin, halos lahat ng mga kulto, dyan po sila nagpapasimula. Ano po, na mayroon ikang kulang. Kaya nga po ang Mormons, ang tawag sa relihiyon po na yan, the Church of Jesus Christ and of the Latter-day Saints. Ang isa pa pong tawag sa kanila is the Restoration Church. Kasi sabi po ng mga ni Joseph Smith ng Mormon, lahat ng mga relihiyon ay nagkulang, nadungisan, nagkamali. Kaya kinakailangan ibalik
At ang pagbabalik po doon ay sa pamamagitan niya at sa pamamagitan ng Book of Mormon. Ganun din po si Kibuloy, lahat mali, siya lang ang tama. Si Felix Manalo, ganun din, galing sa iba't ibang religiyon, lahat mali, siya lang ang tama. At ito din po, makikita po ninyo mamaya, lahat ng traditional daw po ay mali, kaya may binigay na bagong sistema para sa itatagumpay ng iglesia sa huling panahon. Kahit po yung mga bagong-bagong kulto ngayon, yung mula sa Korea na tinalakip po natin, mga kapatid sa C4, ECC at Ambulang, kung nakaraang March, tinalakay natin yung Heaven and Earth, yung Shincheonji, Church of Jesus. Ganun din po ang kanilang mga sinasabi. Okay, let's proceed. G12 Doctrines and Foundations. Sinasabi po nila paninira lang daw po. Pero tignan po natin kung ano talaga ang kanilang sinabi mula sa kanilang pong mga aklat at sa mga sinabi mismo ng kanilang pong mga founder. Tapos po tignan natin at ikumpara natin sa Biblia. Okay. Ang ama ng G12 na si Cesar Castellanos ay nagsabi na ang kilusan ay nagmula saan? Sa isang serye ng mga kamanghamanghang paghahayag na direktang natanggap niya mula sa Diyos. Kinausap po siya ng Diyos sa madaling sabi. Noong pong 1982, nagbitiw siya bilang pastor ng isang maliit at nahihirapang iglesia sa Colombia. Matapos siyang mapagod sa pagkawala ng kanyang mga miyembro. Nag-aalisan po kasi daw yung kanyang mga miyembro, napagod po siya kahabol. Kaya nga po naisulat ni Castellano sa kanya na habang hinahabol niya ang mga tao, nagmamakaawa siya. Kawawa naman. Nag-ahabol ng miyembro. Ito po yung sabi na isinulat niya, na sinasabi daw po niya, don't leave. You are needed and you are important to us. Na parang nakikiusap po siya sa mga miyembro. Kaya naipanalangin daw po niya, I said, Lord, is this what you called me for? To beg people to come back to you? I don't want this. If this is what shepherding is, then this is not what I want. So, Panginoon, kung ganito ang pagpapastor, nakikiusap sa mga tao. Ito ay nakasulat doon sa libro na Dream and You Will Win the World. Kasi po, kinausap siya at napagod siya sa kawalan ng miyembro. Pero alam po ninyo, meron po mga lingkod ng Diyos, kagaya rin ni David Brainerd, isang misyonero, na sa kanya pong pangangaral, kakaunti at talagang iilan. Pero yun pong kanyang impluensya bilang matapat na lingkod ng Diyos, hindi po naging base sa dami ng kanyang nadala, kundi doon sa kanyang katapatan, to the point na kahit patay na po si David Brainerd, ang dami ng naimpluensyahan ng kanyang buhay, at ang kanyang mga naisulat at ang kanyang paninindigan. The issue is not success. The issue is faithfulness. Kaya nga po ito magandang pag-usapan kapag kagaya ng binabanggit ni Kuya Roy, mag-usap tayo sa sino mang mga nagtuturo dito na talaga bang ang pinagmamalaki at gusto nyo lagi pag-uusapan ay success. Ang pag-usapan natin is how to be faithful. Sa Biblia, yan ang paulit-ulit. So ano ba ang ginawa nitong si Cesar Castellanos? So he resolved not to return to the pastorate until God confirmed the more specific purpose of his call. 4 months later, while vacationing on the Atlantic coast, ito po, yung kanyang encounter. Sabi po niya, I was sitting on a rocking chair by the seashore when I felt the presence of the Lord like I had never experienced before. On that day, his voice penetrated deep into my being and said, I am the Ancient of Days. Prepare your heart in worship because I am going to use you. So, kinausap siya ng Diyos. Then, I listened to what he said. I am going to rock your chair. Sabi daw ng Diyos, uugain ko yung iyong kinauupuan. But it did not happen. I began to rock the chair until I heard his voice again, this time telling me, I can rock your chair myself, but I prefer to do it through you. So talagang dito po maliwanag na kinakausap siya ng Diyos, umano. Ano po? Ay alam po ninyo, nakakapagtaka kasi sabi po nung nasa Bible school,
pag po meron pong ganito na kinakausap na ng Diyos, audibly, meron ito po ay mga senyales na dapat po kabahan. Yun pong mga nangangaral. Dapat may discernment po na kaagad na ito ay mali, ito ay hindi marapat. Dahil nga po sa aral na ang Biblia ay kumpleto na at hindi na po mangyayari. Yun po magdadagdag po ng pagre-reveal na Lord na kanyang mga kagustuhan. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita lamang. So ayon sa kanya, siya ang hinirang ng Panginoon na magpalaganap ng bagong pagkilos sa sanlibutan kasama ang Estados Unidos. Sinabi raw po sa kanya ng Diyos, hindi ko na po naisulat yan, Son, I have sent you for the healing of the United States. My son, I could have found someone else, but I am asking you to do this. Only you. I anoint you as I did to Joseph when I sent him to heal the nation. Sinabi po yan ni Cesar Castellanos doon sa kanyang librong Dream and You Will Win the World. Po ay isang king siya po ay kinausap ng Diyos sapagat hindi po ito ewan ko po kung yan ay inyong tanggap o tanggap ng inyong mga tagapagturo. Pero hindi po natatapos dyan. Tingnan natin yung susunod. Dream of a very big church. So, nagsasalita pa rin po yun sa kanya. Ito na po yung sabi. Because dreams are the language of my spirit. Because the church that you will shepherd will be as numerous as the stars in the sky and the sand on the seashore. It will be so big that it will be countless. According to Castellanos, God said to him that dream is the language of my spirit. Where in the Bible could you find it? Nasa Biblia po ba yun? Na yun pong ating mga panaginip, pangarap, ambisyon, o yung ating vision pangitain, ito ang lingwahe ng Espiritu. Saan po ninyo makikita sa Biblia yan, na yung ating mga panaginip na yan, mga adhikain, pangarap, ambisyon, yan yung lingwahe ng Espiritu? Wala po. Wala po yan sa Biblia at ito po ay blasphemy. Hindi po yung pangarap, gusto, ambisyon natin. Ang sabi po ng Bible ito, John chapter 14, verse 26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mensahe po ng Espiritu, ang lingwahe ng Espiritu ay ang mga sinabi ng Diyos. Ang banal na Espiritu ang magbubukas ng isipan at ang magbubukas ng ating mga damdamin. Siya ang kapangyarihan. Siya ay Diyos na gumagawa kapangyarihan sa ating mga buhay. Kung kaya kahit yung mga dadating sa iba't ibang kapanahunan, maiintindihan natin dahil makikita natin sa salita ng Diyos. Yung salita po ng Diyos, yung Biblia, yun po ang sasabihin ng Espiritu. Then sa baba po niya, sabi, according to Castellanos, God said to him, dream is the language of my spirit. Wala po yan sa Biblia. Pero sa official G12 website, ito po yung nakalagay. Itong pagkausap na ito, kapahayagan na ito kay Castellanos, this revelation cut church history in Colombia in half and also in the rest of the world. So kinikilala po nila na talagang kakaiba at si Cesar Castellanos yung kinausap ng Diyos. Siya lang po ba? Ito po kasi sa G12 system, kapag tinawag yung lalaki, pati yung asawa, kaya nga po ngayon, pag yung pastor ay napailalim sa G12 system, pati po yung asawa ay pastora. O dati hindi naman po ganon, pero syempre nagkakaroon po ng 12, tapos nagkakaroon ng leadership, tinatawag na pastora. So tingnan po natin, sabi po dito, tulad ni Cesar, nagsimula makarinig si Claudia, yung asawa, ang sinasabing tinig ng Diyos sa panahon ng kanyang depression dahil sa pagkatalo sa eleksyon noong 1994, kung saan tumakbo siya bilang senador. So si Claudia po ay na-depressed dahil sa pagkatalo sa eleksyon. So ito po yung sabi, on a trip to Israel, I heard the voice of the Holy Spirit for the first time, telling me, daughter,
I have brought you to this land because from now on, you will hear my voice. Ito po, yung asawa na po ito na mapapakinggan po niya simula nang siya ay magpunta sa Israel. Malagi niyang madidinig ang boses. Totoo lang, nakakakaba po yan na kinakausap ng Diyos yung tagapanguna kasi yan po ay hindi dapat. Ito po ay labag sa aral na salita ng Diyos. Okay. Ang karanasan ni Claudia, asawa ni Cesar, ang inspirasyon sa likod ng tinatawag na Encountering God Retreat. Ito ang 3 araw na retreat sa Tito System, nagdadala rin ng maraming kaduda-dudang dagdag na pahayag. Ito po yung sulat ni Castellanos patungkol sa EGR at patungkol sa kanyang asawa na kinausap ng Diyos. Several months ago, my wife Claudia was with her group of 12 teaching them that the revelation of the cross is the only proper foundation for such a group. Okay? And then, using John 17:3, she asked the women to pray that the Lord would give each one of them a revelation of the cross. Later, my wife prayed for herself, God, give me the revelation of the cross. After this short prayer, she found herself in the most extraordinary experience of her entire life. So, nanalangin siya, Panginoon, ipakita nga po niyo sa akin ang kapahayagan o mensahe ng krus po. Ito po yung nangyari sa kanya. Next slide. God took her spirit and joined it to the spirit of Jesus at the moment of his crucifixion. Parang nag-time travel. She was literally able to feel everything Jesus felt while he was hanging on the cross. At the same time, his spiritual eyes were open and she was able to see the spiritual darkness that covered the earth when Jesus was dying. Para siyang nag-time travel, naranasan niya sa kanyang physical na katawan ang lahat ng mga hirap na nararanasan ni Jesus at nakita niya ang kadiliman. Kaya po sa EGR, pinapahawak ng malaking tawag dito, pako, na idinidiin doon sa kamay o sa palad. Sabi yan, namnamin ninyo yung hirap, yung sakit na dinanas ni Kristo. At yun po ba yung gospel? Ang pamamaraan po ba ito ay nasa Biblia? Ito po yung tinatawag na mysticism. Hinahaluan po nila ng mga practice na wala sa Biblia. So, ang problema po ito, nagsasagawa po sila ng mga wala sa Biblia. Ang tanong po, bakit? Ano po? Tingnan natin yung next slide. Kasi ganito daw po yung ginagawa nila dati. Ito pa, sabi ni Cesar Castellanos. First, we finish a program with teaching about hermeneutics. O ito po yung pag-aaral kung paano mag-i-interpret ng Bible. Homiletics, yung pangangaral, pagsasalita. Eschatology, patungkol sa mga huling bagay, etc. But the results did not go according to the need of the church because people filled their minds with knowledge but did not bear fruit. Sabi niya, nag-aral kami ng hermeneutics, homiletics, dapat lang, Pero nangyari yung mga tao na, napuno yung isip, pero hindi naman namunga. Kasi nga po, yung hinahanap niyang bunga ay yun po, pagdami. Results did not go as planned. Kaya naging batayan po niya, dapat dumami. Samantala, ang isyo nga po natin, katapatan. Sabi po ni Pablo kay Timoteo doon sa 2 Timoteo chapter 2, kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Jesucristo. Ang mga narinig ko sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan na magturo din sa iba. Hindi po yung madami, hindi po yung mahusay magsalita, hindi po yung yumayaman. Ang issue po ay kung ano ang sinasabi na salita ng Diyos. Tingnan po natin itong slide na ito na nakuha ko sa isang grupo po sa Facebook at patungkol sa G2. Mga nakapiring na tagasunod. Sabi, sigurado ka ba dito? Ito bang tama, bro?
Hindi rin alam ang isasagot. Oo, madami na yung naririto Yung nauna, sumusunod kasi iniisip na magkakakotse ako. Meron kasi mga incentive kapag narating po yung iba't ibang mga bilang na dapat ay meron. Pero sabi ito sa Matthew chapter 17, enter ye in the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Sa pagkakataon ito, gusto ko pong basahin ang isa pong patotoo. Sayang hindi po na i-video. Pero nais ko pong basahin sa inyo ang isang patotoo ng isa po nating kaibigan. Pangalan po niya ay si Sir Day Salvador, si Kuya Day, si Edelmar Salvador. Siya po ay dumating sa Santo Tomas at naging kabahagi ng isang church sa G12. So nais ko pong basahin yung kanyang patotoo. Pakinggan po ninyo. Paano po kayo napasali sa G12 system? Napasali ako noong March 2016 nang ma-invite ako ng kasamahan ko sa trabaho sa church nila sa Santo Tomas, Batangas. Wala po akong regular na church na pinupuntahan ng mga panahon na yon. Habang dumadulo kami sa church na yon, ay nalaman ko na miyembro ang church na yon sa G12 organization. Gaano po kayo katagal na natili doon? Sa pag-aakala ko na ang lahat ng Christian churches ay totoo, ang ulo ay ang Panginoong Yesus, na natili kami doon hanggang December 2020. Ano po ang inyong mga nakita doon na nagpanatili sa inyo sa grupo? Una, nakitaan ko ng galing sa preaching ang pastor ng church na yon. At sa dami ng mga ginagawa sa church na inakala ko na totoong paglilingkod sa Diyos. Bagamat naitanong ko sa isang church leader kung sino ang taong tinutukoy sa Mateo 7:21 na hindi nabigyan ng malinaw na kasagutan. May mga ilan ding naging katanungan sa aking isip sa mga ibang pagkakataon habang ang pastor ay nagtuturo. Ngunit, hindi ko na din naitanong sa pag-aakalang baka nililito lang ng kaaway ang isipan ko. Sa ngayon, masasabi ko na kung may naging katanungan ka sa isip mo patungkol sa mga itinuturo o ginagawa ng iyong church, makabubuting itanong ito sa mga taong may malalim na kaunawaan sa Biblia at ang dapat na maging kasagutan ay hango pa din sa mga salita ng Diyos at hindi base sa kung ano ang naging karanasan ng taong sasagot sa iyong katanungan. Paano po nagpasimula ang inyong pagkamulat sa mga kaibahan ng G12 system sa aral na salita ng Diyos? Namulat po ako noong October 20. Dahil po online ang worship service, madalas na sa YouTube, na-upload ang recorded worship services. Nakapanood ako ng ilang suggested videos sa YouTube ng mga preacher na nagtuturo tungkol sa Diyos. Hanggang isang araw, napanood ko si Pastor John MacArthur ng Grace Community Church sa California, USA. Nakinig ako sa kanya at nagkasunod-sunod pa dahil halos lahat ng Sunday preaching niya ay nasa YouTube. Sinimulan ko na habang nakikinig sa kanya, binuklat ko ang aking Biblia at tinitignan ko ang nakasulat doon ay tama sa sinasabi niya. Si Pastor John MacArthur din ang nakapagbigay sa akin ng pinakamalinaw na kasagutan kung sino ang mga taong tinutukoy sa Mateo 7:21. Ngayon ay kumbinsido ako na pinahintulutan ng Diyos ang mga pangyayari na dala ng COVID. Dahil dito ay marami mga huwad na guro ang na-expose at napatunayan na mali ang kanilang mga itinuturo. Lumabas din kung sino ang tunay na mga guro na sumusunod kung ano ang totoong ipinatuturo ng Panginoong Jesus sa lahat ng mga tao. Maaari po bang magbigay ng mga halimbawa na aral na nagpamulat sa inyo ng bumalik sa maliwanag na aral ng Biblia? Ang isa sa mga itinuturo ng dating pastor ko at ng mga churches na miyembro ng G12 organization ay mahal ka ng Diyos at gusto ng Diyos na ibigay niya ang lahat ng gusto mo. At ito din po ang gusto ko, ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ko at ng mga mahal ko dito sa mundo. Yan ang kalooban ko. Pero alam ko na ngayon kung ano ang kalooban ng Diyos na higit na dapat nauunawaan ng mga Kristiyanong totoong sumusunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoong Jesus. Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sinabi ng Panginoon sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Hindi nagkaroon ng magaang na buhay ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa bago siya ipinahirapan, sinaktan at nagkaroon ng kamatayan na kahiyahiya ang pagkamatay sa krus noong mga panahon na iyon.
Hindi din naging maganda ang naging katapusang buhay ng lahat ng 12 alagad ng Panginoong Hesus. Parang nakakatakot sumunod sa Panginoong Hesus, di ba? Pero ngayon ay nauunawaan ko na ang Hebreo 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ito po ang totoong tiyaya na itinuturo ng Panginoong Hesus. Wala pa ni isa man sa atin na nakapunta sa langit at nakita ang langit. Iisa pa lamang ang totoong nanggaling at bumalik sa langit sa Panginoong Hesus. Hindi pa natin nakita ang langit. Wala tayong katiyakan kung ano man ang nasa langit. Ngunit naniniwala at nananampalataya tayo sa sinabi ng Panginoong Hesus. Lahat tayo matiyagang naghihintay na maganap ito. Ano po ang mensaheng nais ninyong iparating sa mga nasa ilalim pa ng G12 na inyong nakasama dati? Pakinggan po ninyo ito. Payo ni Sir Day. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7:15-20, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Kaya makikilala ninyo ang mga hindi tunay na propeta ayon sa kanilang mga gawa. Maraming babala ang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, maging katulad tayo ng mga taga-Berea, sinasaliksik araw-araw ang kasulatan upang tignan kung totoo ang sinabi ni Pablo at ng kanilang mapatunayan ayon sa kasulatan ang itinuro ni Pablo, marami sa kanila ang sumampalataya. Patuloy tayong mag-aral sa mga salita ng Diyos upang makilala natin ng lubos ang katotohanan at tayo ay kanyang palalayain. Kung ikaw ay may katanungan sa iyong isip o mula sa iyong puso, hanapin mo ang totoong kasagutan ng Biblia at hayaan mo ang mga tunay na tagapagturo na nagmumula lahat sa Biblia ang tinuturo at hindi wala sa kanilang pansariling karanasan ang gumabay sa iyo na makilala ang katotohanan. John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan ng buhay, wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay para lamang sa kataas-taasang Diyos. Papuri sa Panginoong Hesus sa kaitaasan. Yan po ay panulat ni Sir Day Salvador. Ito po yung property manager ng Camellia sa San Miguel, San Tomas. Kaya po, napakahalaga na hindi po tayo nadadala na madami, yumayaman, natutuloy magsalita. Ang issue po, kaya ng patotoo ni Sir Day, marinig natin ang katotohanan. Meron po silang mga cultic practices. Okay, tingnan po natin. Cultic practice. Next, in a sense, is cultic. 8:30 na po. Konting na lang po ha. Tapusin ko lang po ito. Sila po ay walang statement of faith na ipinilalabas. Kasi sa kanila po, kahit ano pang statement of faith mo, ang mahalaga, mapailalim ka sa sistema. Yun po yung sinasabi nila. Kahit ano to po, kaya hindi naman to nila ginagaya yung statement of faith ng iba, basta sinasamahan lang nila yung sistema. Pero yun nga po ang problema. Ang suliranin, sinusunod nila, sila po ay kabahagi at nakikisama sa isang sistema na mabuhay ang aral, maging ng kanila pong mga kasama, dahil labang po sa success. Ano po? Kaya po, yan ang problema dyan. And then, ipinagbabawal ang pagsusuri sa mga doktrina, turo at karanasan nito at iniaangkla ang huling otoridad sa pinuno ng G12. Ito ay nagsasagawa ng mga mystical na mga karanasan. Okay na nga po kung ano-ano pong mga naiimbento kasi sinasabi sa kanila ng Diyos ang karanasan. Nagsasagawa ng mga aktibidad na manipulatibo. May merong mga dapat gawin, may mga dapat bayaran, nagtatakda ng mga kontrol sa bawat aspeto ng buhay ng mga miyembro. Bibabayaran ng mga seminar, pagbibigay, at gamit na gamit po nila yung salitang maglaan ng seed, okay? Mamuhunan, kumbaga, ano po, at pera po ang pinag-uusapan. Well, anyway, 8:30 to na po. Nais ka lang tingnan yung mga sumusunod. Believe it or not. G12 has no statement of faith. Pero ang evangelical Christians, ito po ang ating unang hinahanap. Ano yung aral? Kahit po sa Biblia, yan po ang una bago hayaang magturo, magsalita. Yung mga taga-Berea, tinig na nila yung salita ng Diyos.
And then, hindi lang po yan. Tingnan natin yung next slide, church model. Ito na po, Sa church model, susunod na slide, binanggit po yung mga yung pong sinasabi na 12. Okay? At dito na po papasok yung kanilang paggamit ng Biblia. Talagang mali po ang gamit. Hindi umano pipiliin ni Elias si Eliseo kung siya ay nag-aararo na may 11 sa halip na 12 baka. O kaya daw po pinili ng propeta Elias si Eliseo kasi nung nag-aararo, sabi, 12 yung baka. Kaya, pasado sa G12. Parang gano'n. Pero kung 11 lang, hindi po pipiliin. At yung numero daw po na 12, ito ang susi sa pagdating ng banal na Espiritu sa Pentecostes. Ganito po sila gumamit ng Biblia kasi nga po hindi mahalaga sa kanila yung hermeneutics. Ewan ko po kung kayo ay panatag sa ganyang mga tagapagturo. Kaya nga po, ang aral ngayong gabi, ang pinag-uusapan natin ay unbiblical practices. We are exposing the unbiblical practices. Sinasabi sa atin na ang 12 bato na ginamit ni Elias sa pagtatayo ng hain kay Jehovah ay nagbunga ng pagsagot ng Diyos sa kanyang panalangin. O kaya doon po sinagot ng Diyos si Elias noon pong laban doon sa bundok ng Carmelo, dahil 12 po yung bato, kaya sinagot siya ng Diyos. Hindi po. Kaya po siya sinagot ng Diyos, dahil siya po yung tunay na propeta na tinatawag pabalik sa tunay na Diyos, yun pong bayang Israel na nalilito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at sa tunay na Diyos. Wala po kinalaman yung dami ng mga bato. Sumunod lamang po si Elias na yun po mga bato sa dampana ay kanya po ilagay po doon at doon ilagay yung hain na susunod. Ang modelo ng 12 ay nagpapanumbalik ng altar ng Diyos na wasak. Yun po yung kanilang. Yan po, po yan nasa mga aral po nila yan. Yun po yung sources sa iba. Next, yung Great Commission. Sinasabi po nila 12, pero actually yung Great Commission po, it was given dito po sa Mateo 28. Sumamba po, it was given by the Lord. Sa verse 40, sabi, the 11 disciples. Okay, ito sa verse 16. Parang pagsak po yata sa 12 yun. Sabi po dun sa 28, verse 16, the 11 disciples went to Galilee. Sila po yung kinausap ng Diyos, ni Jesus, at sa kanila po binigay yung Great Commission, kaya hindi po 12. Pero yung 12 po laging bida-bida sa kanila. Okay, next slide. Do you know if G12 has replaced Jesus in the center stage of your church life? Yung kanilang world conquest, yung pong pastor palagi masusunod, hindi pinag-uusapan ng doktrina, basta kung ano ang sabihin, dapat sumunod. Important decision in the church is supposed to be decided by elders, deacons, pero wala na po yan. Sa kanila po, may mga pastor bawat 12. Kasi nga po, meron silang world conquest strategy. This is the G12 structure. Next slide. Ang kanila po sinasabi, kailangan daw po yung world conquest. Okay? At pero nabaliwala na po yung Christ as the head of the church. Meron pong leader, meron pong mga elders, meron deacons, and maliwanag sa Bible. Ang mga hindi na po natin may isa-isa na po. Sorry, dahil oras na. Meron po yung maliwanag na mandato mula sa Biblia, yung elders, deacons. Pero sa G12 system, wala na po. Basta meron kang 12, ikaw ay leader at dapat na pinakikinggan at authoritative. So yun po tinatawag, next slide, G12 conquest. So paano nila i-conquest? Ayan po, mula kay Jesus, kumuha siya ng 12, yung 12, then merong primary disciples, magkakaroon ng 1,728. Meron pa nga po isang church dito sa Pilipinas na kapag nagkaroon po ng narating po itong 1,728 disciples, meron pong parang 1 million pesos na pabuya sa kanya. Yung iba po naman ay kotse ang ibinibigay. Pero alam po ninyo, Jesus did not seek to conquer the world. In fact, sa John 17:19, nasabi na, I pray not for the world,
but for them which thou hast given me, for they are thine. Kaya sala sa aral po sa Biblia. Yung isa pa po, pinakahuli ito na problema po sa G12 system is the arrogant and exclusivist attitude. Ano po yan? These are yung arrogance na pinapakita po nila. Number one, they present the model of the group of them as the only answer and paradigm of God for the present millennium. Therefore, those who do not are condemned to failure and extinction. Binigay nga naman ng Diyos sa huling panahon, binigay kay Castellanos. So kung hindi po ito susundin o gagawin, you are condemned to failure and extinction. Kasi ito lang yung pagpapalain na sistema. Yan, sinabi po nila yan. Ano po? Number 2, disdain for diversity of God's activity as seen throughout history. The limitation to only one model for all peoples and cultures. Kahit saan pong bansa, G12 system lang po ang dapat na ginagamit. Kay Muslim pa po yan, triba yan, Mangyan, mga Aitas, ano po, G12 system ang dapat susundin. Number 3, in direct opposition to the gospel, which promotes love and union, the participants of this model movement despise and cut relations with all those who do not participate in the vision and respective forms of worship. Kaya po pag mga taga-G12, mas nagsasama-sama lahat ng nasa G12. Pero pag hindi ka po kasali sa G12, hindi ka po nila pinapansin o kabahagi. Number 4, because the proposed model is the vision of God, only the ones who accept it constitute the true people of God and the Church of Jesus, which is a typical and characteristic attitude of the sects and the cults. Ito pong part na to, po yan sa isang position paper na binigay doon sa Portugal, isang bansa po yon ng mga Assemblies of God. Dahil nagugulo rin po yung mga churches ng Assemblies of God doon sa Portugal, kaya naglabas sila ng ganito po position. May isang sikat na cell church leader, si Ralph Neighbor. Gusto ko po makita dito dahil bago pa po ang G12, may mga nauna ng cell church model. Si Ralph Neighbor, when he submitted to the Cell Church Missions Network November 2002 a paper, ito po yung kanyang warning. Sabi po niya, ito po ay patungkol sa G12. The concept of building a multi-level marketing structure that peaks in the authority of a special global apostle with hand-picked assistants has now come into existence, bedazzled by the promise of fast-track growth for their congregations. Pastors are kneeling to kiss the gold rings word. Next slide. At the same time, they are severing relationships with fellow workers who are not among the devotees. In many parts of the world, painful reports are coming about pastors who 1 or 2 years ago were very intimately involved in helping each other and working together in the cell movements in their cities, but now shun fellowship with others who did not bow before the apostles' strategy. Ayun po. Kaya gumagawa po ng mga usapin at nadi-divide. Hindi po nagdi-divide yung nagsasabi na katotohanan pumapansin kagaya natin. Sila po ang nagpasiwala dahil sa ibang spirito na kanilang dala-dala. So, last 5 minutes, other issues. Meron po akong other issues. Napakarami pa po, kaya sabi ko po sa inyo, ito ay pasimula lamang. Yung susunod po is the prosperity gospel practices. This will be a long exposition. We will deal with that next time. So, sa mga susunod pa, ang dami nga po namin mga videos na ipapapanood sa inyo later on kung sasali po kayo ulit. Pero ngayong gabi, gusto ko lang po tingnan ninyo kung sino po yung mga kasamahan nitong si Cesar Castellanos. Siya po si Stephen Fortick na isa pa pong prosperity teacher na ang dami po mga sinasabi na taliwas sa salita ng Diyos. At siya po ay isang Amerikano na tagapangaral na hindi rin po mapapagkatiwalaan kung paano gumamit ng Biblia. And then, next slide, meron po sila mga binabanggit
Pwede po kayong humingi ng copy nun sa akin, padadalan ko po kayo ng PDF file. Ito po yung mga sinasabi po nila na magugulat po kayo ay taliwas sa Biblia. Okay? So gusto ko po magtapos sa pamamagitan ng isang talata. Sabi po dito doon tayo sa slide 63. Lapasan na muna natin yan. Slide 63. Yan po yung mga hindi natin natalakay. Ang sandata ko ay may kapangyarihan ng Diyos na kapagpapaguho ng mga puta at hindi sandata makasanlibutan. Ito po yung pinangahawakan natin. Sinisira ko ang mga maling pangangatwiran. Sinusugpo ko ang lahat ng pagmamataas laban sa Diyos. Dinibihag ang lahat ng isipan upang tumalima kay Kristo. Meron po kapangyarihan na sa atin, hindi po sistema yon at vision ang tinatawag nila. Ang totoo pong sandata natin makapangyarihan na nakapagpapaguho ng mga puta. Ito po ay yung salita ng ating Panginoon. Okay? Ibalik natin din sa slide 62. Meron pong other resource. Gusto ko po itong mabanggit. Makatutulog po ito sa atin. Ang sulat ng paninindigan ng Tanawan Bible Church ay malaking tulong kung inyo po itong mababasa. Humingi po lamang ng CP. Ano po, yung mga may nais, alam ko po, kagalakan na bigyan po kayo ng ating mga kapatid mula sa TBC niyan. May mga pag-aaral din ng ibang mga lingkod mula sa mga ebanghelikong grupo. Magandang basahin at pag-aralan din ng mga ito. Magkaroon ng pag-aaral at diskusyon mula sa Biblia kasama ang iba pa. Welcome po kayo sa Under Shepherd School of the Bible, CCI, at naging sa Tanawan Bible Church. Meron din po sila mga plano para ituloy ang CCI na Bible School. Sabi po sa Titus 2:1, ang ituro mo ay ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Hindi po yung invento o pangitain lamang ng sino mga tao. Okay? Last 2 slides. Para sa C4, ECC, at Ambulo. Sa taong 2021, mga minamahal na kapatid, binigyang diin natin sa lahat ng pag-aaral sa pulpit, fixing our eyes on eternal things. Itingin natin ang ating mga mata sa mga bagay na pangwalang. Itingin natin sa ating Panginoong Jesucristo, the author and perfecter of our faith. Dahil kung tayo lilihis, hindi natin tunay na makikita ang pagpapala na nasa ating Panginoon. Okay? And sabi po dito, ang ating taong 2021 ay matatapos na. Ang ating susunod na tatalakayin para sa 2022, submitted to God's Word, is standing strong against the world. Amen. Okay? Patuloy tayong napapasakop sa salita ng Diyos lamang at ito magbibigay sa atin ng katatagan upang harapin ang mundo na ito. Magsama-sama na po sila, pero mananatili na ang salita ng Diyos na makapangyarihan. Amen. Sa lahat. Tayo pa isang daling manalangin para sa atin po pagtatapos. Thank you, Panginoon. Panginoon, nagpapakumbaba ang Amen. bawat isa sa amin. Kumikilala na kayo ang aming Ama sa Langit na kailanman ay hindi nang iwan at hindi nagpapaya. Matalino po kayo. At kayo po, Panginoon, ay magtatagumpay. Hindi madadaig ng sino pa man ng kasalanan at ng kahit na ano sa mundong ito, Panginoon. Sa inyo po kami tumatakbo. Sa inyo po kami nananampalataya. Sa inyo kami humihingi ng katatagan. Panginoon, tulungan niyo po kami makita na marapat lamang na ang iyong salita ay magkaroon ng malaking puwang sa amin pong mga isip at sa amin pong mga puso. Na kami po, Panginoon, ay huwag maging mababaw sa pananampalataya at sa pagkaunawa ng inyong mga salita. Kundi kagaya ni Esdras, doon sa lumang tipan, mahalaga po na italaga namin ang aming sarili na pag-aralan ng iyong mga salita. Ipamuhay ito ng may katapatan. Ituro ito sa iba. Ganun din naman ang ipaglaban po ito laban sa mga maling mga aral at maling mga katuruan. Panginoon, ipinapanalangin namin ang bawat isa. Ingatan po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ilayo po ninyo kami sa mga sinungaling. Yes. Ilayo po ninyo kami sa mga hindi tapat sa pagtuturo. Tulungan niyo po kami magkaisa bilang magkakapatid. Tulungan niyo po kami maging matapat na paglingkuran po kayo. Ang iyong salita ay tapat
ang iyong salita ay sapat, Panginoon. Ang iyong salita ang dapat na namamayani sa amin mga buhay. Pagpalain po niyo ang bawat lokal na iglesia na amin po kinabibilangan. Tulungan niyo po na magkaroon ng mga tagapangunang matapat na nangangaral. Pinapanalangin din namin yung aming mga kasamahan na nasa ilalim ng G12. Kahabagan niyo po sila, Panginoon. Tulungan po ninyo sila, Panginoon, na magising, maliwanagan ng isip at maliwanagan ang kanilang pong mga damdamin. Pagpalain niyo po sila ng karunungan na makabalik, Panginoon, sa tamang aral at maging matapat sa iyong banal na harapan. Mahalinawa nila yung kanilang kawan, Panginoon, sapat upang talagang pag-aralan nila, Panginoon, ang kanilang mga ipapangaral at humingi ng gabay mula sa iyong Espiritu. Salamat po sa ito at ipinagkakatiwala natin inyo ang mga nakunan, ang mga susunod na mga gawin upang sa pagkawa pa, Panginoon, sa susunod na taon, itinatagubili namin ito sa iyong banal na harapan. Amen. Samahan niyo po kami, gabayan, tulungan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po at maraming salamat sa bawat isa. Kung